Okay mga kababayan, nakagawa na po ng bagong script ang kampo ni Sara Duterte. Sa tinagal po ng binalita namin sa inyo na nakipag-meeting po si Sara Duterte, ang kanyang kinatawan, para po makiusap kay BBM na ilakad siya sa 2028 na sobrang kapal ng mukha. Aray ko. Ngayon po mga kababayan, Alex, shoutout. Askim, shoutout. Tinatanggi na. Ang tagal po bago sumagot. 2 linggo. 2 linggo po bago nakagawa ng script sila Sara Duterte para po itanggi ang sinasabi nating meeting. Tinatanggi na. Pero huli na ang lahat. Alam na ng mga tao na kapal na mukha ni Duterte, Sara, bangag, na sa kabila ng pangwawalangyaan niya sa Pangulo, sa kabila ng kawalangyaan at kademonyohan niya sa Pangulo, akalain mo kakausapin si Pangulo na, sorry, ayusin na lang daw at kalimutan na lang ang nangyari at siya na lang daw po ang itaas sa 2028. Total naman daw po nag-unity. Aray ko. Kapal lang mukha, no? Kapal lang mukha talaga. Ibang klase. Wala akong masabi dito. Pakinggan natin si Powa. Totoo ba yung sinasabi nila na nakikipag-usap na siya kay Presidente para yun nga, magkausap sila? Fake news. Fake news. Fake news! Fake news daw! Fake news daw! Yan. Madali na lang mag-imbento, pero kalat na eh. Aray ko. Kalat na. Wala na. Powa. Ang tagal mo bago sumagot. Tapos na. Dahil totoo naman ang nangyari. Totoo naman nangyari na nakipag-uusap kayo sa Presidente. Hindi man si Sara yung kinatawan. Parang ano lang yan, parang yung laptop, yung binato ko ng laptop o kung ano man ang social media. So fake news po yun. Di ba? Yan. Dinideny po ni Powa. Alam mo, Powa, kahit i-deny mo pa yan, Edward Scissorhan, ha? Kahit i-deny mo yan, Edward Scissorhan, alam na ng taong bayan. Ha? Alam na po ng taong bayan na tawag dito, na ikaw at na si Sara po ay lumapit po sa Pangulo. Ang sabi niya po ay ayusin na lang at siya na lang po ang itaas ng kamay. Parang sinusumbat pa po yung pagiging unity. Aray ko. Tindi ng mukha, no? Ngayon lang po ako nakakita ng galon tao. Ngayon lang po ako nakakita ng galon tao. Ibang klase po yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganun tao po talaga. Ibang klaseng tao to. Ibang klase yung pagmumuka. Ibang klase. Isama po natin ito. At ito nga po yung nireact ko sa inyo na ito po sabi po ng mga tanga-tangang DDS na nakatanggap dyan sa Mindanao. Salamat kaayo BP Inday sa ihatag sa relief good. Aray ko. Kapal lang mukha, no? Sino ngayon ang fake news? Natatandaan nyo po yung eco bag pinalitan. Pinasok doon yung DSWD na bagong Pilipinas na mga karton. Pinalitan lang ng eco bag. Paniwalang-paniwala po ang mga DDS na tanga. Na kay Sara po galing. Ayan, no? Ang bobo nyo mga DDS. Nakita nyo lang nga DSWD yan eh. Bakit sinabi nyo kay Sara yan? Mga tanga talaga kayo eh. Aray ko. Grabe yung mga DDS, no? Pinost nila to, nagpasalamat kay Sara. Nakita nyo naman DSW. Ganun ba kayo katanga talaga? Aray ko. Kay Sara ba yan? Ha? Kay Sara ba yan? Si Sara ba bumili niyan?
Gobyerno, bumili niyan, tinulungan kayo. Aray ko. Oh. Ayan oh. Ganyan po magbigay ang DSWD. Kita nyo ngayon po, ganyan po. Hindi po katulad ni Digong. May bukbuk po ang bigas. Pinapakain kayo ng insekto. At ito po malupit. DDS sa DDS naglaban. Yung isa nagpasalamat. Ito naman po nagalit na DDS. Kasi nga, anong sabi? Sabi nito, nagbigay pa ng palaman, wala naman tinapay. Oh. Aray ko. So DDS po. Puto na bobo ko. Aray ko. Yung isa, nagpasalamat kay Inday, nabuko eh. DSWD, pinalitan na ng eco bag. Eh, yung isang DDS, putik, walang eco bag siguro to. Ito siguro DDS na to, walang eco bag ni Sara. Kasi kung may eco bag ni Sara yan, magpapasalamat din eh. So, DDS versus DDS to. Oh. Oh, eto namang isa, nagalit naman kasi DSWD daw galing. Nagbigay pa ng palaman, wala naman tinap. Ang sakit ng ulo ko sa mga DDS na hayop na to. Aray ko. Sasabog talaga utak ko sa hayop na mga to. Alam mo, hindi pwede lagyan ng tinapay niya, inutil na bobong luga. Mapapanis, may expiration date. Ha? Hindi katulad yan neto mga to, beer brand. 1 to 2 years. Quaker Oats, 1 to 2 years. Spam, 1 to 2 years yan ang expiration. Yung tinapay, 1 linggo lang yon, titigas na yon. Aray ko. Ang sakit ng ulo ng mga DDS. Yung kanina po, eto, itignan mo dito ha. Eto po, nagpasalamat. Salamat, Inday. Sa relief good. Eto namang isa, nagbigay, wala naman tinapay. Sasabihin na naman dyan, yung bigas nyo, ang tigas. Parang semento. Kasi tigas ng malita, na may lamang pira, na mga mukhang koto. Ang sakit ng ulo, no? Sabi ko sa inyo eh. Ang sakit ng ulo po ng mga DDS. Kung nagre-react po kayo, nako po, mapapadot kayo talaga. Wow. Ang titigas ng mga mukha nito eh, semento. Siminto sa mga palamuka sa social media. Bobo talaga eh. Okay, dumako tayo dito. Oh, ito po mga babayan, no. A sacrificial lamb. Ayan na po, oh. Wala na. Wala na. Si Gina Acosta po ay hawak ni Sara Duterte ngayon. Si Gina Acosta po ay walang palag kundi sumunod sa mga bibigay na script ni Sara Duterte. Bakit po? Hawak po ang asawa. Ha? Hawak po ang asawa ni Gina Acosta dahil ito po ay nasa ospital. Ngayon, kailangan niyang gawin lahat-lahat. Ipagtanggol si Sara Duterte, sabihin lahat para malinis si Sara Duterte dahil hawak po ang kanyang asawa. Oh, hawak po ang kanyang asawa. At itong asawa niya to ay nakakumpain sa ospital at siguro po, mga kababayan, kapag po lolo-loko si Gina Acosta at aminin niya po
na si Sara po talaga ang kumuha ng confidential funds, papatayin ang asawa ni Gina Acosta. Ayan na po yun. Oh. Papatayin po. Di ba? Yan po yun, mga kababayan. Yan po yun. Kasi po, eto pong si Sara Duterte, alam po natin na kaya niya pong mag-hire ng 5,000 pisong riding in tandem. Lumabas po sa bibig niya yan. Diba? Lumabas po sa bibig niya yan. So, si Gina Acosta po, wala pong gagawin yan. Kung hindi sumunod sa sasabihin ni Sara, dahil kung hindi, papatayin po ang asawa niyan. At ganoon din po si Paarda, kita mo, binigyan po ng sakit. Kasi po mga kababayan, si Sara Duterte po, mga kababayan, nagbibigay po yan ng sakit. Ha? Kung matatandaan nyo po, si Sara Duterte po, nagbibigay po yan ng sakit, mga kababayan. Ilang beses niya pong binigyan ng sakit si Gina Acosta. Diba? Ilang beses niya pong binigyan ng sakit noon si Gina Acosta. At si Gina Acosta po ay nandoon po sa tawag dito, nandoon po noong good governance hearing. Diba? Nung good governance hearing po ay si Gina Acosta po ay walang palag at biglaang nagkasakit. Ganyan po ang gagawin ni Sara, mga kababayan. Ganyan po ang gagawin ni Sara. Kaya nga, ayan po, mga kababayan, no? Bakit alam ni Amy, ayan na, bakit alam ni Amy may sakit ang asawa ni Acosta? Nagkwentuhan ba sila? Doon po yun eh. Paano malalaman po ni Amy na may sakit ang asawa ni Gina Acosta? Oh. Nagkwentuhan yan si Sara at si Amy. Na, ano sabi? Hindi naman papalagyan eh. Nasa ospital. Ha? Nasa ospital yung asawa niyan. Ewan ko lang kung ilaglag tayo niyan. Malalaman niya. Yan yun. Hawak po ang asawa ni Gina Acosta. At ganoon din si Paarda po. Kaya po hindi dapat testigo si Paarda ngayon. Hindi po tumistigo dahil binibriefing pa ni Sara. Ha? Binibriefing po ni Sara yan. Ganito mangyayari, ha? Hawak ko ang pamilya mo. Kapag nilaglag mo ko, alam mo na mangyayari sa'yo. Ganyan po yan. Oh. Hawak ni Sara ang beat ng puso nila. Hi friends, and not friends, and not friends. At ito nga po mga kababayan, dumako tayo dito. Meron po dito, ito po teka, ihanapin ko lang po, yung 250 million po, ito po na may, ito po mga kababayan, wala pong maayos, pakinggan po natin ito mga kababayan, wala pong maayos na liquidation. Grabe po ito mga kababayan, bukong-buko. Oh, Tama ba? Yes, that's correct. And that was the first time. Yan yung unang pagkakataon na nag-submit kayo ng physical and financial plan sa DBM in support of your request for confidential funds. Tama ba? Yes, that's correct. And also, of course, bago nyo isinubmit ang kopya ng physical and financial plan na yan, I'm sure, tiningnan at binasa nyo at inintindi nyo yung physical and financial plan. Tama ba? Yes, I read the PFP. Your Honor, we would like to confront the witness with a physical and financial plan dated
bearing the date September 16. Eto po, ayan. 2022, which is Prosecution's Exhibit P-I-4-8. Makikita nyo po dito mga kababayan, iano ko lang ha, eto po ha, i-zoom ko lang bago natin talakayin. Eto po, booking, another scam ni Sara Duterte. Dinadaan lang tayo sa drama. Humingi ng 250 million na budget, pero walang isinumite ni isang dokumento na magpapatunay na wasto ang pagkagastos nito. Oh, ayan po, oh. Good governance program, isusum ko lang ha, oh. Safe implementation of BP initiatives and confidence building. Tingnan nyo po, not applicable, not applicable, not applicable, not applicable, not applicable, not applicable. Pwede po ba yung ganyan mga kababayan? Ha? Kumuha ka ng 250 million. Aray ko. Ah, saan mo nilagay? Aray ko. Ah, pwede po ba ganito? Wala akong naka-indicate, oh. May pirma niya, director, si Roselyn Sanchez, Sara Duterte. Oh, nilagay lang 250 million basta gusto niya. Aray ko. Magnanakaw po, first quarter, not applicable. Second quarter, not applicable. Third quarter, not applicable. Pero may 250 million. Aray ko. Oh, pakinggan po natin ha, pakinggan po natin. Maganda po to. Annex E. So this is an attachment to Exhibit P-I-4-A as Annex A. Iyi lang ako. So, Mr. Antonio, dito sa box na may nakasulat, prepared by, may kasama ring petsa, September 16, 2022. Tama bang sabihin na itong September 16, 2022, eto yung date kung kailan na-prepare itong fiscal and financial plan? Based on the document, ma'am. Yes. Yes. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang nape-prepare na fiscal and financial plan. Tama ba? Yes. And this fiscal and financial plan was also approved only on September 16, 2022, as shown by the box bearing that date with the printed words approved by. Tama ba? Yes, based on the document. Based on the ma'am, yes. document. At dyan sa box na may nakasulat na approved by, may pirma ulit. Oh, Above approved by Sara Bangag Duterte. Ayan po mga babayan. Ha, kakaiyi ko lang, mapanghi pa to. Aray ko. Approved by Sara Duterte, mga DDS. Okay, tataka-taka ha. 250 million to. Ha? Aray ko. printed name, Sara Duterte. Yan ay pirma ng Vice President. Siya mismo ang pumirma niyan. Tama ba? Yes, that's her signature, ma'am. At dahil walang naka-countersign katabi ng kanyang signature, tama ba na yung dokumento na yan went straight to her without yourself or anyone reviewing that for her? Tama ba? I can just personally say, ma'am, that the document, ma'am, did not pass through my office. Okay. Before you continue, Counsel, the court noticed that the signature of the Vice President in this document appears to be different from the signature in the August 22 document. So the Vice President has at least two signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different, though. Yes, that's correct, Your Honor. Thank you. Your witness, Counsel. So you confirm, Mr. Ortonio, that this fiscal and financial plan was approved matapos ang 25 days from your request of confidential funds to the DBM. Tama ba? Sorry, Grabe, oh. again the question. The fiscal and financial plan that was prepared 20 days after you requested. Grabe po, 250 million. Ang sarap ng buhay po ni Sara. Wala pong report. Grabe po.
tambalustay talaga. Bangag na tambalustay, lumuluno ng pera. Samantalang tayo mga kababayan, kailangan pa natin magpakahirap para kumita po ng pera. Kailangan pa natin pumasok, gumising ng maaga para lang po pumasok sa trabaho. Kailangan natin lumusong sa baha. Kailangan natin mag-commute. Kailangan natin maging basahang kilikili, libag-libagin para lang po magkapera tayo. Si Sarah, kita nyo po, hindi niya po nire-report. Basta kukuha siya ng pera 250 million, tapos na. Aray ko. Confidential funds from the BBM. I believe ma'am parang less than 20 days ma'am because the request was in August 2022 ma'am. Yes, that's correct. Correct. Yes. And dahil nabanggit mo yung sorry. Now, the physical and financial plan indicated the supposed PPAs for which the confidential fund was allotted. Tama ba? Yes, that's correct based on the documents. At ang nakasaad dito ay good governance program. Tama ba? Yes, There that's was correct. no itemization of the programs and activities that will be funded by the requested confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am, based on the documents. Yes. Ba't ganito po itong prosecution? Ginagaya yung boses ko. Shh. Ba't ganito? Paus din. Ano ba naman to? Aray ko. And you will confirm with this good governance program, it's not just one particular program of the OVP. Tama ba? Yes. It is in fact, kukumpirmahin nyo na itong good governance program, ito ay umbrella. Ba yan, ah? Or umbrella brand ng flag. Napa-strepsils tuloy ako eh. Paus kasi. Napa-strepsils ako. Flagship activities ng OVP. Tama ba? Yes, that's Oh, nandito po ba ang ating kapatid, Mac Pablo, na hindi sasama mamaya. Mag-subscribe kayo dyan, mga kababayan. At nga pala sa BMB, tambayan nyo si Mac Pablo ha. Si Reza Force, tambayan nyo si Mac ha, para bumalik yung attachment niya. Mahina yung attachment ng kapatid Mac eh. Tambayan nyo, BMB fam, tsaka si Reza Force, Mike Cervera, mga makulubot, matatanda, amoy Epicacent, amoy Vicks. Aray ko. Okay? Tambayin nyo si Mac Pablo, ha? BMB, fam, si Reza Force, Mike Cervera, Ulunatics, tambayan nyo, ha? Tatampo yan, hindi nyo tinatambayan, ha? That good governance program, merong mga particular na plans, programs, and activities. Tama ba? yes. Love you too, pare. Yung medical assistance, burial assistance, libreng sakay, mga satellite offices. Tama ba? Yes, that's correct. Okay. Subalit, wala nito mga particular na activities na ito na isinaad sa physical and financial plan na inyong sinabit. Tama ba? Yes, based on the submitted PFP. You will also confirm na itong flagship program na good governance program, ito ay pinupondohan na ng regular budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Act. Tama ba? Yes. Sa katunayan, sa 2022 GAA, may line item na 621.6 million na mismong para sa good governance engagements and social service projects. Tama ba? Again, hindi ko lang po makita yung Grabe, oh, putik, oh. Antindi ni Sarah lumulok ng pera. Grabe, no? Antindi po. Askim, thank you, Askim, ha? We kindly request the tech booth to enlarge the image being flashed on the screen. yes, correct. 621 million. Kanina, binasa ninyo na sa liham ng August 22, Uy, ng good governance program. Based on the document that was submitted. At ang dahilan nito, you will confirm na
itong dalawang programs nito, hindi to allowed under the joint circular that you cited in your September 19, 2022 letter. Tama ba? As to the specifics of for these two items, ma'am, I cannot answer. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Now, punta naman tayo sa 2023 Physical and Financial Plan. You will confirm na bilang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng OVP, familiar din kayo dito sa 2023 Physical and Financial Plan. I was able to see it, ma'am. Yes. In fact, isa sa mga signatories dito sa Physical and Financial Plan na ito ay si Ms. Rosalyn Sanchez. Tama ba? Again, may we request the tech booth to enlarge the document being flashed on the screen. Yes, ma'am. Okay. At itong si Ms. Rosalyn Sanchez, siya naman ang director ng AFSO. Yes. Nasabi mo, nagre-report din sa'yo. Tama ba? Directly to me, Okay. yes. Going back to that Physical and Financial Plan, you will confirm that the expected outcome, physical targets, budget for the 4 quarters of 2023 na sinulat dito are just verbatim reproductions of the expected outcome, physical targets, and budget in the 2022 Physical and Financial Plans. In short, yung expected outcome, physical targets, at budget para sa 4 na quarter na nakasaad dito sa 2023 Physical and Financial Plan, salita por salitang kinopya ang expected outcome, physical targets, at budget sa 2022 Physical and Financial Plans. Tama ba? Based on the document, ma'am, it Yes. has the same. Sinasabutay. Projects. Sinasabutay, Sa 2023 Physical and Financial Plan ang nakasaad na PPA ay Socio-Economic Program and Delivery. Tama ba? Yes, that's But you will correct. also confirm that like the Good Governance Program, yung Socio-Economic Program Delivery, hindi rin ito isang partikular na programa. This is just an umbrella brand for the Grabe, flagship programs of the OVP for 2023. Tama ba? Grabe. Yes, that's correct. Sa ilalim niyan, merong mga particular din na programa, individual and particular projects. Tama ba? Yes, that's correct. Ngunit wala kahit anuman dito sa mga particular programs na ito ang isinaad nyo o nilagay nyo sa Physical and Financial Plan of 2023. Tama ba? Based on the documents that's presented. Nako, napakatindi, no? Kulang-kulang po, mga kababayan, mga karayuma. Kulang-kulang po ang pagdideclare. Ayan, no? Not applicable. Wala po. Pusang ina, ganyan po ba? Ha? Ganyan po ba ang pag-liquidate mo ng pera ng taong bayan, men? Aray ko. Not applicable. Etong 2023 Physical and Financial Plan ay personal ding inaprubahan ng Vice President. Tama ba? Yes, it has the signature of the Vice President. And again, dahil walang counter-signature, sa katabi ng kanyang pangalan, tama rin bang sabihin na hindi rin ito dumaan sa inyong opisina? No, it did not pass through my office. Kita mo, hindi, yung iba hindi pa pumasa sa opisina. Neto, patay. But generally, Mr. Ortonio, dahil kayo nga yung nangangasiwa or nag-exercise ng general supervision over the SMO as well as the AFSO, generally, walang documents ng OVP na hindi dumadaan sa office niya. Tama ba? Generally po, ma'am. Kita mo, walang dokumento na hindi dumadaan dito. Pero eto, yung mga hindi dumaan. May tinatago. Matindi to, ah. Aray ko. Grabe pag nanakaw na to, ah. Okay, now, pumunta na tayo sa disbursement vouchers. Okay, Mr. Ortonio, dahil ikaw ay naging kawanina ng gobyerno for almost 2 decades, you would know na walang pondo ng publiko or pera ng bayan ang maaaring bayaran maliban kung suportado ng disbursement voucher. Tama ba? Yes, that's correct. Ang voucher, in short, ang voucher ang unang pinoproseso bago maaring gumuhit ng anumang syeke involving public funds. Tama ba? That's correct. Now, Mr. Ortonio, I am showing you 4 disbursement vouchers, which are Prosecution's Exhibit P-I-10-A, P-I-10-B, P-I-10-C, Ito po, disbursement voucher. Disbursement merger. P-I-10-D. You are familiar with these disbursement vouchers, correct? Familiar ka sa mga disbursement vouchers na to. Yes, I am.
In fact, nakapirma ka sa disbursement, sa lahat ng disbursement vouchers na yan. Tama ba? Ayan. Yes, based on the authorization of our office order. Si Ortonio nakapirma. At ang inyong pangalan ay nakapatong at nakalimbag sa salitang agency head or authorized representative. Tama ba? Ang agency head na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Vice President Duterte. Tama ba? Yes, that's correct. Ang ibig sabihin nito, lumalagda ka sa bisa ng otoridad or on the strength of the authority that you were given by Vice President. Tama ba? Yes, based on an office order. Yes. At ultimately, ang otoridad na yan na lumagda bilang kanyang kinatawan or authorized representative ay nagmula mismo sa Vice Presidente. Tama ba? Yes. Ngayon, ang inyong lagda ay nasa loob ng kahong approved for payment. You will Yes. confirm, ang ibig sabihin nito na ang paglagda ninyo or sa paglagda ninyo, inaprubahan ninyo ang pagbayad or pag-withdraw ng confidential funds para sa 2022 at 2023. Tama ba? Yes, that's correct. At dahil lumagda kayo bilang authorized representative ng Vice President, ang pag-aproba mong iyon ay ibinigay din sa bisa ng otoridad ng Vice President. Tama ba? Yes, based po sa isang office order. So in short, it is as if it was the Vice President herself who was giving that approval to release those funds referred to in those disbursement vouchers. Tama ba? As authorized. po. Kita mo? Ayan pong malinaw mga kababayan. Ha? Huwag na natin, mamaya natin talakayin yan ng buo. Yan po ang malinaw. In short, Na ang Vice President po, siya naman talaga, ang may mandato diyan sa mga confidential funds at siya rin mismo ang nagnakaw ng confidential funds.
ka para lang kay Sara. Taong bayan hindi